Episode 4. Pagkalito. Walang mali sa akin, Zaid Larsen. Matiim na sikmat ni Yuri sa akin. I was feeling anxious seeing how she managed to glare back at me. At napipikon ako sa kabaspangan ng ugali nito ngayon. Anong klase ng anak ang basta nalang magiging bastos sa harap ng magulang niya? I scolded her. At anong klasing asawa ang nakikipaglandian sa kapatid ng asawa niya? Balik sumbat nitong ikinabigla ko. Pero ikinagulat ko rin ang biglang pagtawa ni Yuri Ann. Sorry, nakalimutan ko. Siya nga pala ang babaeng pinakamamahal mo. Pero hindi mo pwedeng isisi sa akin kung bakit ako ang naging asawa mo, Zaid. Dahil kasalanan mo rin naman eh. Dapat ipaglaban mo rin si Atasha. It was just sex, right? Bakas ang pait sa mukha nito matapos sabihin yun. Hindi ako makapaniwalang nakikita ko ngayon ang side na ito ni Yuri. Kung dati para itong maamong tupa na laging nakayuko at walang tinig, ngayon tila ito isang leyon na handang manakmal sa isang pagkakamali mo. You dare to talk back to me like that, Yuri Ann? It was your fault kaya nangyari ang gulong to. Di ko mapigilang magkuyom ang kamao ko. Fine, kasalanan ko na. Baliwalang sambit nito. Kita kong namumuong luha sa sulok ng mga mata nito. Her face flushed. Pero pinapalaya na kita. Kaya ano problema mo ngayon? Bakit ka nagagalit? Bakit ka pa nagtatanong? Just ignore me like you always did, Zaid. Dahil iyon na rin ang gusto kong gawin mula ngayon. Sa'yo at sa lahat ng taong walang pakialam sa nararamdaman ko. Hindi ko maiwasang mag-init ang ulo ko dahil sa mga pinagsasabi ni Yuri. Kaya't napatingala ako upang hamigin ang katinuan sa utak ko. Pero ang isiping sinusuway ako ni Yuri, talagang nagpapainit ng ulo ko. Nagpapatawa ka ba? Ikaw ang walang pakialam sa nararamdaman ng pamilya mo. Ikaw itong sutil na hanggang ngayon isip bata pa rin. Sermon ko dito. Hindi ko alam kung bakit biglang nagiging matigas ngayon si Yuri. At hindi ko rin alam kung bakit pinagkakaabalahan ko pang kausapin siya. I was supposed to be celebrating that she insisted on the annulment first. Dahil yun naman ang plano. Mas magiging madaling kumbinsihin ang mga magulang ko tungkol sa annulment. Natapos na ang kontrata ni Atasha sa modeling agency nito sa Paris. At may offer ito sa Y Entertainment. Dahil na rin sa pag-sponsor ng kumpanya ko sa agency. Mas gusto ko na nasa bansa lang si Atasha. 3 taon din kaming hindi nag-usap ni Atasha dahil na rin sa pangako ko sa mga magulang kong irerespeto ko ang kasal ko kay Yuri Ann. Sinabi pa ng ama kong subukan ko raw na pag-aralang mahalin si Yuri dahil ito na ang asawa ko. But I can't do that. Paano ko mamahalin ang babaeng sumira sa masayang pangarap ko? Si Atasha lang ang mahal ko at si Atasha ang dapat kong pakasalan at magiging ina ng magiging anak namin. Hindi ang makasarili at mapagmataas na si Yuri. Wala kang alam sa akin, Zaid. Wala. Kaya wala kang karapatang husgahan ako. Dahil ang tanging alam mo lang ay kung anong naririnig mo. Pero bulag naman ang mga mata mo. Mapait nitong sumbat na nanubig pa ang sulok ng mata nito kaya napatingala ito. Kagad akong kumurap-kurap upang pigilin ang luhang nagbabadyang kumawala sa aking mga mata. You and your lame excuses, Yuri. Anang ni Zaid nang makabawi. Hindi ko alam kung paano ko minahal ang tulad nito. Isang marahas na pag-iling ang ginawa ko. Hindi ako dapat magpadala sa emosyon ko. Kaya ako masyadong nasasaktan dahil madali akong matalo ng sakit na nararamdaman ko. Bakit kasi hindi pa ako masanay? Excuses? Nagawa kong sabihin. Hindi ko alam kung anong excuse ko ang nakikita mo. Pero ikaw, anong excuse mo para hindi mo makita ang totoo? Mahinang sumbat ko. Saka ko tinalikuran si Zaid. Yuri! How dare you turn your back on me? Napasigaw ako nang hilahin ni Zaid ang braso ko. Kaya dumulas ang paa ko sa unang baitang ng hagdan. Inatake ako ng labis na takot. Subalit mabilis akong nakabig ni Zaid. Kaya hindi ako natumba. Halos tumalon ang puso ko sa kaba. Ano ka ba? Dama kong nanginig ako sa takot dahil doon. Pero nanuot sa ilong ko ang mabamong amoy ni Zaid na lalong nagpabilis ng pintig ng pulso ko. Kaya't mabilis akong lumayo dito.
At kita akong pagtataka sa mata ni Zaid saglit. So, bakit mo kasi ako tinatalikuran? Sermon na naman ito. Kita akong pagkalito sa mukha nito. At nauunawaan ko kung bakit. Bakit hindi ba kayang tanggapin ng pride mo na ako ang unang tumalikod? Huli na rin naman. Kaya hayaan mo na. Maghihiwalay na rin naman tayo. Fine. Pero hindi ka pa pwedeng umalis ng bahay. Hindi pa alam ng mga magulang ko ang tungkol dito. You have to wait until they return. Bakit pa? Ayaw rin naman sa akin ng mga magulang mo, di ba? Napilitan lang sila dahil takot sila sa iskandalo. Giit ko dito. Pwede ba, Yuri? Ikaw ang naglalagay sa atin sa sitwasyong ito, kaya huwag mo akong suwayin. Ako? Kapag mali laging ako. Reklamo ko pero patuyang tinitigan lang ako ni Zaid. Whatever. Bali walang sagot ko. Kita kong pagkuyom ng kamao ni Zaid. Namumula na rin ang mukha nito. Sa galit. Sigurado ako. Next week, nandito na sa bansa ang parents ko. Hindi sila pwedeng mabigla kapag nalaman nilang wala ka na dito sa bahay. May sakit si Mom, kaya hindi ka pwedeng gumawa ng bagay na ikasasama ng loob niya. We'll talk to them together. Ang importante, makita lang nilang hindi tayo masaya na magkasama. Anong logic doon, ha? Kung aabutan nila tayong nagsasama pa rin sa iisang bahay, paano sila maniniwala na, Ako nang bahala sa bagay na yun. teka, huwag mong sabihing patitirahin mo rin dito si Atasha para mas convincing para sa parents mo? Paasik kong tanong dito. Pwede ba, Yuri? Hindi naman ako ganong klase ng tao. At isa pa, masasaktan si Atasha kung titira siya dito na kasama mo. Tila sinipa ang dibdib ko sa sinabi ni Zaid. Pero lumunok na lang ako. Ano bang inaasahan ko? Si Atasha ang pinakamahalaga sa lahat. Si Atasha ang priority ng lahat. Pero mas masakit ito kaysa sa mga nararamdaman ko noon sa bahay ng magulang ko. Impit na daing ang namutawi sa lalamunan ko. Saka ko muling tinalikuran si Zaid. Nang maramdaman kong hindi na niya ako sinundan, saka ko hinayaang pumatak na lang ang luha ko. Mabilis na akong nagtungo sa silid ko. Napasandal na lang ako sa dahon ng pinto nang isara ko yun. Saka, padaos-dos na napaupo na lang sa sahig. Lahat na lang nang lumalabas sa bibig ni Zaid. Nasasaktan ako. I let my tears fell until they voluntarily run dry. Saka lang ako tumayo sa pagkakasalampak ko sa sahig. The more I felt this pain, the more I wanted to leave. Pero hindi ko pwedeng biguin ang magulang ni Zaid. Hindi man nila ako gusto noon. Hindi naman nila ako kailanman pinakita ng hindi maganda. At mabait ang mag-asawang de la Merced. Disappointment. Iyon ang mas nakikita ko sa kanila. Pero kailanman, hindi sila nagsalita ng masama sa akin. Nagbihis ako at inayos ko ang sarili ko. Bago ako nagpasyang bumaba para ikuha ng tubig ang sarili ko. Lately ay madalas akong mauhaw sa gabi. Kaya naglalagay na ako ng baso sa kwarto. Nagpasya akong bumaba. Gusto mo bang kumain, Ma'am, Yuri? Tanong sa akin ni Aling Susan na naroon sa kusina at nagkakape. Hindi ho, nag-dinner na ho ako. Magalang kong saad dito. Magpahinga na rin kayo. Noon naman, umalis na si Aling Susan at patungo na ito sa kwarto nito. Saka ko lang inilabas ang vitamins na kailangan kong inumin para sa baby ko. Pag alis ko, saka na ako uinom ng gatas para sa buntis, para mas maging malusog ang anak ko. Sa isiping iyon, ay nasapo ko pa ang aking flat kong tiyan. Para saan yan? Muntik pa akong masamid nang marinig ko ang tinig ni Zaid sa likuran ko. Mabilis kong itinago sa bulsa ko ang balot ng gamot. Are you sick? Kita ko ang pag-isang linya ng kilay nitong nakatitig sa mukha ko. Sumakit lang ang ulo ko, kaya uminom ako ng paracetamol. Palusot ko, saka ko inubos ang laman ng baso ko. Saka ko muling nilagyan iyon ng tubig mula sa water dispenser. Mauna na ako, paalam ko dito. Make me coffee first. Utos nitong ikinahinto ko sa paglalakad. Ano daw? Matagal ko nang hindi ginagawang ipagtimpla ito ng kape mula noong ikumpara niya ang timpla kong kape sa gawa ni Atasha noon.
bago ko makalimutan. Dagdag nito, saka ipinatong sa mesa ang isang di kalakihang paper bag na hawak pala nito. Pinadala ni Mom yan para sa'yo. Anniversary gift raw niya. Takang napatitig ako kay Zaid. 3 taon na kaming kasal, pero ni minsan na hindi nagbigay ng regalo sa akin ng ina nito. What rights do I have para tanggapin pa yan? Nasabi ko. Kung ayaw mo, di itapon mo. Ang kape ko. Mando nito. Pero tinitigan ko lang si Zaid. Saka ko kinuha ang paper bag at iniwan nito. Tigas talaga ng ulo mo, Yuri Ann. Dinig ko pang saad ni Zaid bago ako tuluyang nakalabas ng komedor. Gusto kong tampalin ang sarili ko dahil sa ginawa ko. Hindi ko alam kung bakit ko pa ginawa yun. Nang tawagan ako ni Aling Susan para sabihing nag-aantay sa akin si Yuri at nagluto ito para sa 3rd wedding anniversary namin noong nakaraang araw. Natagpuan ko ang sarili ko sa mall matapos kong manood ng unang fashion event ni Atasha sa bansa. I bought her the set of earrings, ang necklace na nakita ko sa jewelry shop. It was an emerald jade. Hindi mahilig si Yuri sa alahas. Yun ang napansin ko. Dahil tanging relo lang ang madalas kong makitang suot nito kapag aalis ng bahay. Pero nung makita ko ang jewelry, alam kong bagay yun dito. Kaya yun, binili ko nang hindi nag-iisip. Wala kaming wedding ring dahil hindi ko siya binilhan noong kasal namin. Dahil ang singsing na nasa bulsa ko noon ay ang singsing para sana sa proposal ko kay Atasha. Inutusan ako ni Dad na bumili ng singsing para kay Yuri, pero ni minsan ay hindi ko ginawa. She's not the woman I wanted to marry anyway. Para nga akong na-ambush wedding dahil sa nangyari. Kaya hindi ko alam kung bakit ko pa binilhan si Yuri ng regalo. Nagpasya na lang akong ipagtimpla ng kape ang sarili ko. Saka ako umakyat pabalik sa kwarto. I was about to pass Yuri's room nang marinig kong may kausap ito sa phone nito. Tumawag ka ba para manigurong matutuloy ang annulment namin ni Zaid? Huwag kang mag-alala, Atasha. Sayong-sayo na ang asawa ko. Napahinto ako nang marinig ko ang patuyang saad ni Yuri sa kausap nito. Ang kapal rin talaga ng mukha mo, Yuri. Kung hindi mo inagaw sa akin si Zaid, hindi naman ikaw ang asawa niya ngayon. Dinig ko ang galit na asik ni Atasha sa kabilang linya. She doesn't sound like the polite woman I knew. Naka-loudspeaker kasi si Yuri. Inagaw? Hindi ba ikaw ang nagbigay sa akin ng alak ng gabing iyon? Ipinilit mo kahit ayaw ko. Halos gumapang na ako para makabalik lang sa kwarto ko sa basement. Kaya hindi ko alam kung paano ako napunta sa guest room. Lintaya nito. Hindi ko alam ang tungkol sa bagay na yon. Bagay nga kayo ni Zaid. Parehas kayong mahilig manisi sa iba. Gigil na usal ni Yuri. Pero malutong na tawa lang ni Atasha ang isinagot nito. Malandi ka lang talaga, Yuri. Kaya kung ako sa'yo, lumayas ka na sa bahay ng fiancé ko sa lalong madaling panahon. I would love to see you suffer for ruining my life. Talaga ba? Ako ba talaga ang sumira ng buhay mo? Hindi ba pabor naman talaga sa'yo ang nangyari? Alam mo ang tungkol sa proposal ni Zaid, pero nagdadalawang isip ka dahil sa modeling career mo. Nang araw na yon, alam kong ngumiti ka habang ikinakasal kami ni Zaid. Hello listeners! Maraming salamat sa pakikinig sa aking audio ebook. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang episode na ito. Until next update everyone!